So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Ano naman nga pala to? At syempre mga kahombre ko, eto na yung pinakahihintay natin, ang ating weekly dose of issues mga kahombre ko. Sa bagong episode na to ng Toro Family, ito po yung pinamagatan na balance, no? So, Season 2, Episode 18, ating panuuran. Actually, ako sa totoo lang mga kahombre ko, maganda to kung papanuurin nyo na mag-isa, no? So, dito na ako agad sa malupitang mga issue. Dito ako sa malupit na mga issue. Paalala lang. Kasi nga, Yan sinabi na, huwag nang Yan na. mag-paye. Si Paye at Kiana, napakakulit. Una ko lang unang gusto tanongin, ano nangyari? Ba't pagkatabi pa rin kayo natulog? Ba't hindi nasunod si ate? Hindi niya sinabing okay, naka-video yun. Oy! Joke ka pa nga, alos. So, para sa mga hindi may alam, no? Hindi ko na to isinama. Pero ito yung sa start ng episode na to. Kung saan, ito si Paye, mga kahombre ko, at si Kiana, alam naman nating lahat na umalis na sila kila Tony. So, nandito na sila kila Marie nakatira. So, ngayon, nahuli po sila ni Marie na tumatakas si Paye sa tuwing si Marie ay half asleep na. Alam nyo na kung anong ginagawa nila. White, tas nakalak pa. So, yun, nahuli sila. So, ibinabalik lang ni Tony yun. Okay lang naman na sa kabila sila. Oo. Pero yung ginagawa nga nila na sabi pang putang ina na itong kaya laging buntis, nagde-decide na magkatabing ganun. Oh. Hindi mo nga sila, Tyrone. So, pinapoint out ko lang naman kay Paye na ikaw May nagawa po dito si Paye, ang legendaring kupal. Nilalabanan niya pa ako. Yan. Sabi ko, uy, kitang-kita kita. Kasi kahit naka-laptop kang ganyan, makikita yung CCTV. Pero yung chinachat mo, kung saan ka nag-chat, ay message ka sa laptop mo, papunta sa phone ni Kiana. Dahil kitang-kita ko nga. Ano sinasabi mo, Paye? Ba't ka ba nagde-deny? Kitang-kita ko nga. Nuknuka ka na kasi ng halingan. So nakatingin akong ganyan. Okay. Kita ko nga. Alam mo sabi niya sa akin? Sumagot siya. Okay po. Oy! Nag-smirk! Smirk ka na ko po. Okay po. Ginunin mo ko, Day? Bakit? Hindi naman kita inaaway. Sinasabihan lang kita, oy, nakita ko Ibig sabihin, I'm giving a pass. Gaginunin mo ako, putang ina mo. Ganyan, tang ina, kanina ka pa. Ay, nako! Tinapunan, mga boss! Tang ina mo. Puta, rice to ah! Tang ina. Super heated to, mga boss. Shit. Oh, kita niyo, Tinapon dami ko ng masama, di ba? plato. Putang ina mo, huwag mo akong gaganyanin, buntis ako. Hindi ko ito gagamitin kung paano ito naburkit. Parating tandaan, ang Queen Tony ang parating tama. Okay? So, kailangan yung sumunod, mga boss. Kapag may sinabi si Tony, siya ang tama. Kaya ikaw, Paye, Papi, mga putang ina nyo, hindi pwedeng hindi kayo susunod kay Queen. At para kay Under the Puke, hindi rin po pwede, Vince, na hindi ka susunod kay Queen. Okay? She is the queen of all queens. Wala na pong ibang pwedeng masunod sa Toro Family kundi siya lang. Lahat kayo ay magbao. Easy. Ako, pero putang ina mo, buntis ako, gaganyanin mo pa ako. Kaya yung mga kanin na yon, talagang tinapon ko Tama! sa mukha niya. I agree. Sa harap ko. Tapon Mahal mo na kahit mahal magutom. ako, putang Oh. ina lang kita. Dahil smirkan mo ko ng Diba? ganyan after all. Talaga Oh. kasi. Tama yan. Ginaganon niya ako. Ginaganon niya ako, tang ina. Bastos putang ina eh. Hindi na, ayoko nang kumain. Tangina mo, Faye. Pero kung titingnan nyo, mga kahombre ko, para siyang sobrang kawawa, si Paye, no? Kasi dito, kung titingnan, ganito siya. Pero legit yan, mga kahombre ko. Hindi naman po si Tony, ano ba naman makukuha niya kung magalit siya sa isang tao, di ba? Definitely, no. Talaga pong may malaking kasalanan si Paye, kaya ito nagawa ni Queen. For sure, man. Tang ina mo, kung sa kanila sa ate Grabe mo, to. pa ganyan-ganyan mo. Huling kinanya ko ate mo, tang ina laki mi. Tangina. Grabe to. Tang ina, paglihan kaya kita para putang ina mo, bangkay ka na bukas. Oy! Subukan mo ako ngayon, tang ina. Yung mga tingin mong ganyan, putang ina eh. Grabe, galit na. Sampid ka lang naman ditong palamon ka. Oh! Sabi mo dati kung ugali. Woo! Kaya bisado naman ako ni Paya. Tsaka ni Meron pa siyang sasabihin dito si Queen. Napakalala. ano, kung hindi yun yung intention niya, kailangan niya ayusin yung mukha niya. Ginawa ko na yung best ko kay Doc Yapi. Ayusin yung mukha niya, tangina niya. Wag Sorry, ka ang ba- pangit talaga ni Paye. Tangina. Pinulot ko lang naman siya sa pasa. Oh! Dahil napulot ko lang din yung ate niyang pokpok. Oh, shit! Putang ina. Ulitin natin to ng konti ka-ante. Pinulot ko lang naman siya sa Pasay. Dahil napulot ko lang din yung ate niyang pokpok. Oh! Kaya nila. Grabe! Na kaya ka na naman nagkapabangkit dahil mapinggil lang din yung ate mo sa pinsang ko. Oh! Sobra na eh. Putang ina, mga boss. Wow! Kaya ka lang nagkapamangkin kasi nagpapinger
si Papi sa pinsan niya. That's about it. Grabe yun, mga kahombre ko. So, that's tough. That's super tough, man. Shit. Tapos si Paye, napulot lang sa Pasay. God damn. Grabe mga boss. Kaya, alam nyo, sa totoo lang, mahirap talagang hubugin. Akala siguro, minsan kung mapapanood nyo, no, parang there's too much fairy tale sa ating mundong ito. No? Pero yung totoo, mga kahombre ko, kung iisipin nyo lang to ng matindi, kung iisipin nyo lang talaga to ng mahusay, mga kahombre ko. Yung mga, kunwari kumuha ka ng street children, isang street child, no? Tapos sinubukan mong palakihin, alam mo yon, magkakasama kayo, pinalaki mo and everything. Now, pinalaki mo siya, sa tingin mo ba magiging okay siya? Definitely hindi, mga kahombre ko. Mas magiging mahirap po na palakihin ng ayos ang street children. Kasi nasanay hindi nila to kasalanan kundi syempre kasalanan to ng sitwasyon at ng panahon. Kasi marami silang iba yung pananaw nila sa buhay. Kesa sa mga normal na tao na tulad natin na may bahay, na kumakain ng sila ibang pananaw nila. So, syempre, alam nyo naman na pag nasa streets ka, masasamang mga tao lang. Obviously, ang mga nakakasalamuha mo, di ba? Or else talagang walang kwentang tao. Kasi otherwise, wala ka dyan. Kung ikaw ay competitive, wala ka dyan. Kung ikaw ay okay, wala ka dyan. So, alam nyo na, mga kahombre ko. So, nakakawa yung mga bata. Siguro, isa si Paye sa ganyan, no? Kaya kahit anong gawin ni Queen, kahit anong gawin ni Mama Marie, wala talaga silang mapala. Kasi at the end of the day, Paye will always be Paye. Ganyan lang po talagang buhay ni Paye. So, paulit-ulit lang siyang gagawa ng kabalbalan. Pero nandyan pa rin si Tony para ituwid siya. Hopefully, pagka si Paye dumating na sa mga 21 to 23 years old, sana okay na talaga yung mentality niya. Otherwise, Paye, good luck sa buhay mo. Game over ka dyan, promise. Di pa inayusan, di pa binigyan ng mga words, di pa sisikat, tangina. Okay, so kung papakita mo sa akin yung ganyan na hindi ko deserve, papakita ko sa'yo kung anong deserve. Tama. Papatol ako ngayon. Hindi deserve ni Queen na siya ay pakitaan ng ganyan kasi alam naman nating lahat na si Tony ang nagbubuhat sa lahat ng mga to. So, definitely, mga boss, hindi deserve ito ni Tony, for sure. Pinapakit mo ugali ko. Hindi ako galit. Sasaktan ka. Ang sakit, no? Drama si Mama Marie. Eto mga boss, very interesting to. Eto na yung sinasabi ko sa inyo long time ago. Manood kayo. Marie, sana nakinig ka na lang sa akin. See? Tinan mo, nangyari na. Umulit lang ulit. I told you guys, kailangan ng professional help. Grabe to. Sabi ng mga lalaki, makipag-cooperate daw ako. Yan ang sinasabi ko, mga kahombre ko. From the start, alam naman natin, dinakip siya, kinuha ito si Odi kasi pinadakip siya ng pamilya niya, nanay, tatay, kapatid. Kasi nga mga boss, kailangan po ni Odi ng professional help. Sinabi ko na yan sa'yo, Marie, di ba? Bumabalik si Odi, mga kahombre ko, sa dati niyang style. Kung saan masama na ulit ang pakita niya kay Marie kasi may dumating. So definitely alam na napapansin nila na oh shit, bumalik to sa paggamit. Mga kahombre ko, iyan ang motibo kung bakit tayo binigyan sa mundong ito ng mga taong nakapagtapos, nakapag-aral kasi inaral po nila talaga. Okay? Inaral nila talaga ng malupit kung ano ang nararapat sa mga taong lulong o addict na o may addiction tulad nito si Odi. Kahit anong gawin nyo, no? Yung mga kung ano man, yung mga sa puso, sa sarili nyo lang, kaya to, basta sa pagmamahal ka naman, hindi totoo yan. Sa panahon ngayon, we need to be realistic. Sa logic tayo, realistic, practical tayo, mga kahombre ko. Ano ba makatulong kay Odi? Professional help lang. At dapat matagal siyang mawawala sa buong sistema na to for him to regret kung ano ba yung nawawala sa kanyang buhay. Kasi mga kahombre ko, ito legit. Itong ginawa na to ni Odi, pinalala niya lang yung sitwasyon. Even dito, mga kahombre ko, talagang dinedebunk ko si Marie. Because she's wrong. She's wrong on this. From the start, she was totally wrong. Wala pong tao na addict na nagiging ayos sa sarili lang, sa pangsarili lang. You need a professional help. Umabot pa tayo sa extreme ngayon, mga kahombre ko. Ayan, makikita nyo dito na kinaladkad si Odi. Ayan na. Ayan, si Odi. Gana. Sige,
Diba? Ayan. Mas pangit ngayon, di ba? Eh, samantalang dati, pwede naman silang mas maging ayos, oh, di ba? Relax lang, relax lang. Grabe to. So, ano to? Frozen na ako, nataranta na ako. At May 1 to nangyari, nakasulat doon sa CCTV. So, Hindi ko man. alam kung saan ako tatakbo, magbibihis ba ako. Tumingin lang siya sa akin at sinabi lang niya, Mami, maayos naman siyang sumama. Diyos ko, Marie, maayos ba yan? Hindi naman tatalian yan kung sa maayos siya sumama. Alam niyo mga kaombre ko, hindi ako against kay Marie, pero tangina, sobra siyang nilalamon ng pagmamahal niya kay Odi. Marie, sinabi na sa'yo ni Jay, sinabi ko na sa'yo, sinabi na ng marami sa'yo, sinabi na ni Tony sa'yo. You need to move on. Kasi hindi talaga magiging ayos sa'yo, hindi talaga para sa'yo si Odi. Yan ang totoo. So you should listen sa mga tao na nakapaligid sa'yo instead. Life is beautiful, humanap ka pa ng mas maayos. Okay? Kasi hindi pa pwede na ganito. It's not gonna work. It's not worth it, Marie. Kahit na alam ko na hindi kaya ng utak niya, hindi kaya ng katawan niya na wala yun. Sinubukan niyang bumawi. Hindi ko lang talaga napansin. Marie, tama yung ginawa mo. Si Odi talaga wala ng pag-asa yan. So, kalimutan mo na yan. Don't cry because there's nothing to cry about. There is to party. Kasi kahit papano may nasalba kang buhay. Nasalba mo yung buhay ni Odi. Okay? So, imagine niyo to mga kahombre ko. Uulitin ko sa inyo Sila Happy at kung sino-sino pa mga bata na sumasama kay Odi. How bad it is na ganito, na may addict na umaaligid-aligid sa bata. Tandaan nyo, hindi natin alam ang takbo ng utak ng addict. Tama lang na pinadukot tong mga to. Pansin ko na lang nung may mga mood swings na ulit. Natatakot ako na konti na mood lang, swing. babae na naman ulit. Diba? Hindi naman kami nagkakabalikan. Pero Hindi, buti sana kung babae lang. Mari, paano kung aggressive? Paano kung bugbugin ka na this time? Di ba? hindi kami sapat. Hindi sapat ang mga bata. Hindi sapat. Di ba? ang binibigyan ko. Professional help, mga Kailangan boss. talaga niya ng rehabilitation. Rehab. Tama po kayong lahat. Oo. Kaya nagpapasalamat ako sa family niya and lalo-lalo na sa kuya niya na At least, pasalamat ka, may tumulong pa dyan. Yun lang yun, mga kahombre ko. So, babay na si Odi. Yun lang sa ngayon. One love. Good fucking vibes.